Pumunta nga pala ako kay Diwata Paris Overload mga kakulot. At ito nga nakapagpa-picture ako sa kanya. Tara na at samahan nyo akong tikman ang kanyang Paris Overload at ang kanyang tinatawag na chicken. Hindi man chicken ha, kundi chicken. Umaga pa lang mga kakulot, umalis na ako ng bahay dahil excited na akong pumunta kay Diwata. Dahil first time ko makita siya, kailangan natin agahan para makapagpa-picture tayo sa kanya. Kasi alam niyo naman, di ba? Sobrang sikat na ni Diwata at ang dami nagpapa-picture sa kanya. Syempre, kailangan natin agahan para makasingit tayo. Ang lugar nga pala ng parisan ni Diwata ay sa Pasay. From Quezon City, nagbiyaya ako ng papuntang Pasay. Mga 40 minutes yung biyahe, kaya malayo-layo ito. Depende pa rin mga kakulot sa layo ng lugar ninyo ha, at sa haba ng traffic. Alam niyo naman, di ba? Napaka-traffic dito sa Manila. 24 kilometer nga pala yung biniyahe ko. Kilometers yun. Tagalog na Tagalog. At dahil maaga nung time na to, wala masyadong traffic. Kaya 40 minutes pa lang, nandun na kami sa Pasay. Ito nga pala yung ruta na pinagdaanan ko mula Quezon City hanggang Pasay. Lagi pala tayo mag-iingat mga kakulot dahil sobrang delikado sa daan talaga. Kaya dapat doble ingat. Kailangan nakapokus ka sa pagdadrive mo. At kung hindi ka magpo-focus, sige ka, baka magsemblang ka. Nadaanan nga pala namin ang Star City. Grabe, sobrang ganda talaga dito. Naalala ko nung huli akong pumunta dito 10 years ago na, kasama ko sila kuya. Marami pa noon, may mga parade, may MFF, ayun, hindi ko alam, NFF, basta yun na yun, nakakabulol naman. Ang daming artista noon, pagkakaalam ko ano yun, para sa mga movie, mga pelikula, ganun. Ewan, hindi ko na matandaan, tagal na eh. Pero anyway, English, saan mo nakuha yun kakulot? Baka magdugo yung manunood mo. Joke lang. Kitang kita na agad yung parisan ni Diwata. Napakadali lang puntahan nito mga kakulot. Gumamit lang kayo ng Google Map at Waze, makakarating kayo dito. Malapit nga pala ito sa GSIS, kaya hindi kayo malilito. At unang bungad nyo sa amin, napakadaming tao agad. Umagang-umaga pa nito ha. Around 6:30 AM. Kita mo yun mga kakulot, napakaaga namin dito, di ba? Pero napakadami ng tao. Dito na rin sila mag-uumagahan. Para sa mga gustong pumunta dito, wag na kayong magdalawang isip pa at hindi kayo mahihirapang hanapin to. Pag pumunta pala kayo dito mga kakulot, kailangan nyo kumuha ng parking. May bayad nga pala yun, 20 pesos kapag sa mga motorsiklo. Kapag naman sasakyan, mga 50 pesos. Pwede naman magparking sa labas. Ang kaso, ang dami manguhuli. Yung bagang kinukuha ang mga sasakyan at isinasakay, mahirap na, magbabayad pa tayo, di ba? Kaya dun tayo sa safe. Madami naman mag-a-assist sa inyo kapag pumunta kayo dito. Kaya hindi kayo malilito kapag magpapark kayo ng mga sasakyan. Natatandaan nyo ba yung binigay ni Miss Rosmar? Yan na yun. Diyan na siya nagpapahinga at may aircon na. Ay, sana all. Napakadami din palang empleyado ni Diwata. Kaya napakabilis nila mag-serve sa mga customers. At ito nga nakita ko, nagpapasahod siya pero hindi siya kita. Hello guys, nandito kami sa Diwata Paris. Hindi pa gaano kahaba ang pila kaya madali tayong makakuha ng order. Dito nga pala ang pilahan mga kakulot. Una, magbabayad kayo para maka-order ng overload at ng chicken. Imbis na chicken nga pala ang tawag ni Diwata. Kaya nakakatuwa siya. Hindi man ako mahilig sa Paris pero gusto kong tikman ng Paris ni Diwata. Baka kung sakali matikman ko yung Paris niya, makalimutan ko ng mahal ko na siya. Charot! Para nga pala sa may mga high blood, baon kayo ng pineapple. Talagang putok-batok ang pagkain ito. Kaya hinahinay lang kayo ha. Kapag nga pala kayo nakapagbayad na, bibigyan kayo ng ganyan papel kung ilan yung order mo. 100 pesos nga pala yung Paris Overload ni Diwata. Unli rice nga pala yun at unli sabaw. Tapos may kasabang isang soft drinks. Order nga pala ako ng chicken, 2. At ito ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Unli rice nga pala yun at may kasamang soft drinks. Nagkamali nga ako dyan, nagulat ako. Bakit 4 yung soft drinks? Yun pala, kada order may tig-iisang soft drinks. Kaya sobrang daming binigay sa akin. Ako, hindi ko naubos to. Umagang-umaga kasi. Hindi rin kasi ako mahilig sa soft drinks. Kaya medyo nagsakit yung tiyan ko. 440 nga pala yung pinagbayaran ko kapag 2 tao. Alam nyo mga kulot, talagang solid at solve na solve ang pagkain na ito. Makikita nyo, napakalaki ng chicken. Tapos yung Paris Overload talagang ang lulutong, napaka-crispy ng balat ng baboy at malinamnam din ang sabaw. Tara at tikman na natin ang chicken ni Diwata. Ay kumuha na kayo ng mga bahaw dyan at saluhan nyo ako. The moment of truth. Ayan. Napaka-crispy ng balat ng manok at sobrang sarap din. Minamarinate muna nila to bago iprito kaya sobrang sarap at napakalaki pa. Siguro kung i-rate ko to, syempre 10 over 10. Wow, ano ka chef. So, talaga nag-a-assume ka talaga ako lang. Ang susunod naman natin titikman ay ang pares. Ang pares nga pala ni Diwata ay may chicharong bulaklak. Tapos may pritong baboy. Ganyan pala yung itsura ng chicharong bulaklak na nakalagay sa pares ni Diwata. At ang pritong baboy, sobrang crispy ng balat ng baboy kaya ang sarap kainin. Malinamnam din ang sabaw ng pares ni Diwata. At sa bawat paghigop ng sabaw at pagkain ng pares, malilimutan mo talagang minahal mo siya. Ay, anong connect nun? May masabi lamang. Sorry na mga kulat. At ito nga, enjoy ako sa pagkain ng pares. Nalimutan ko nga bumili ng pineapple juice dyan. Parang nararamdaman ko na kumakapal na yung batok ko. Ay nako, literal talaga na putok-batok tong pagkain
pagkain na to. Ito nga pala yung itsura ng pares at chicken ni Diwata. Masasabi mong solve na solve ka na dito at napakasarap talaga. Puro kain na nga lang ako mga kakulo at madami-dami pa yung kakainin natin. Nagugutom ba kayo? Kaya punta na kayo dito at kumain ng pares. Hindi pa nga nalabas si Diwata kaya ito muna yung vinidyuhan ko. Hala ka, saan ka ba? May sarili ka ng tarpaulin, may sarili ka na ring estatwa. Iba ka na talaga Diwata. How to be you po. Ang dami na talaga nagmamahal sa'yo. Ang dami nag-sponsor, kagaya ni Rosmar. At itong Easy Ice Cream. Sinabi nga pala ni Rosmar na itong Easy Ice Cream ay libre na. Eh hindi ko alam kung noong time na to hindi pa na-install kaya hindi kami nakakain. After namin kumain, naghintay muna kami ng ilang oras. Dito muna ako magbi-video kasama ni estatwa ni Diwata kasi hindi pa siya lumalabas. Believe din ako sa storya ni Diwata kasi hanggat may pangarap ka, pinagpapatuloy mo at hindi mo susukuan kaya ito, nagtagumpay siya sa kanyang pangarap. Yan nga pala yung binigay ni Rosmar sa kanya, container na ginawang office para makapagpahinga siya. Dito pala sa pwesto niya, kitang-kita yung mga nagliliparang mga eroplano galing sa airport. Naalala ko nung OFW pa ako, may bit-bit akong pangarap papunta sa abroad. Gustong-gusto kong matupad. Malayo na pero malayo-layo pa. Dami pa akong tatahakin at mga pagsubok para matupad ko yung mga pangarap ko sa mga magulang ko. Kagaya ni Diwata, di ba? Hindi siya sumuko sa kanyang pangarap at naging isang successful na businessman at marami siyang natutulungan, mga kapwa Pilipino. Ito yung unang beses na nakita ko si Diwata. Tinawag ko pa nga siya at nagilaw ako pero hindi ako napansin. Pakabisi niya at sobrang dami niyang ginagawa kaya okay lang. Alas 9 na nga pala ng umaga at talaga nagdadagsaan ang mga tao. Kitang-kita nyo, sobrang dami. Kaliwat kanan yung mga nagkakainan. Sobrang saya kapag sinama mo yung tropa dito at ang pamilya mo at sabay-sabay kang kumain dito. Hindi man ganun kalakihan yung parisan niya, pero wag ka. Napupuno yan at dinadagsa ng mga tao. Diwata lang sa kalam, di ba? Yan nga pala yung itsura ng kanyang parisan at kung paano sila mag-serve. Diyan sila nagtatadtad ng mga karne, ng mga chicharong bulaklak at marami pang iba. Madami ng tao talagang nadagsa talaga ang parisan ni Diwata. Diyan sila nagsiserve ng sabaw at ng kanin. At habang tumatagal ang oras, humahaba ang pila. Kukunti pa ang tao nito kasi umagang umaga. Pero sinabi sa amin ng isang staff na may mga oras at araw na napakadami ng tao dito. Lalong-lalo na kapag weekend. Sobrang daming tao talaga. Siksikan at puno ang parking. Kaya pag gusto nyo pumunta dito, huwag kayo pupunta ng weekend ha. Kikipagsiksikan lang kayo at sobrang init. Mas recommended ko sa inyo kapag mga weekdays kayo pumunta dito. Pero no choice, di ba? Kapag may trabaho ka ng Monday to Friday, kailangan mo talaga pumunta ng weekend. Kung gustong-gusto mo pumunta sa Diwata Pares, kailangan mo makipagsiksikan at pumila ng mahaba. Sayang nga no, pumunta kami dito, wala man lamang mga artista. Kagaya ng pumunta si Rosmar, si Alex Gonzaga, tapos yung mga sikat na vlogger nang makapagpapicture man lang. Biglaan din kasi ang pagpunta nila kaya hindi natin alam kung anong schedule, kung anong oras sila pupunta yan sa parisan ni Diwata. Kaya paswertihan na lang kapag ka natsyempuhan mo. Napakadami din mga kapwa ko vlogger na nandito at nag-aabang kay Diwata. Syempre nag-aabang din sila kung sino mga artista ang pupunta pa. Malay nyo si Vice Ganda naman. O kaya si Sir JB, yung mga sikat na vlogger, diba? Ay nako, mapapabilib mo na talaga ako, Diwata, kapag napapunta po si Vice Ganda dyan. Pero walang biho, talaga mangyayari yun. Talaga ngayon, sobrang sikat na ng Diwata. At yung mga imposible na pupunta, talagang posibleng pupunta. Iba talaga ang nagagawa ng social media, no? Malay nyo mga kulot, ako naman yung sumikat. Joke lang. Di naman masamang mangarap, diba? Ano kaya yung pakiramdam na dinudumog ka na maraming tao, nagpapapicture sa'yo, nananaginip yata ako ng gising. Pero hindi naman masamang mangarap, diba? Mga kulot. Ito na nga pala yung pinakahihintay ko na lumabas si Diwata. Sobrang dami nagpapapicture sa kanya. Doon talaga ako nasilaw sa kanyang gold na kwintas. Yayamanin na si Diwata. Worth it talaga yung paghihintay natin kay Diwata. Grabe, ilang oras din ako naghintay para lang makita kita at mapasama sa vlog ko. At pakinggan nyo yung sinabi ko sa kanya. Love you. Ingat ko lagi. Wala na, uwian na, nakapag I love you na ako kay Diwata. Hindi nga ako nakapagpa-picture sa kanya kasi nagmamadali na siya. Pero at least kita nyo naman sa video, diba, hinawakan niya ako. Ay, kinikilig ako. Dumiretso agad siya doon sa parisan niya kasi marami naghihintay at gusto magpa-picture sa kanya. At pagpunta niya doon, naglapitan na agad yung mga gusto magpa-picture at talagang dinudumog siya. Kung saan nga nagpupunta si Diwata, nandun din ako, sinusundan ko siya. Kasi nga mga kulot, hindi pa ako makontento kasi hindi pa ako nakapagpa-picture sa kanya. Parang nga akong aso dyan, sunod ng sunod sa kanya kung nasa na siya. Well, ganun talaga, desidido talaga magpa-picture, diba? Ang laki nga ng ngiti ko niyan, abot hanggang tainga. Sino ba naman ang hindi magiging masaya nakapagpa-picture ka na kay Diwata, diba? Kahit saan nga magpunta si Diwata, nandun lahat ang mga tao papapicture sa kanya. Iba ka na talaga, Diwata. Kahit kanino nga nagpapapicture siya, wala siyang kaarte-arte sa katawan. Ang layo na talaga na narating mo, Diwata. Sana hindi ka magbago at tulungan mo pa rin yung mga kapwa Pilipino mo. And always down to earth at lagi magpakumbaba sa ibang tao. Diyan ka lagi magugustuhan at lalong magugustuhan ng mga tao. Sa
paglago ng Paris ni Diwata, marami siya natutulungan kagaya ng mga vendor, mga nagtitinda ng ice cream, nagtitinda ng taho, at iba pa. Pati nga sa mga Grab driver, nakakatulong siya. Dahil yung ibang mga customer ay walang mga sasakyan, kaya nagbubook na lang sila. Ganito lang naman ang kaganapan dito sa Diwata Pares. Marami na akong kliyado kuya, sobrang dami. Hindi na kaya magsahod. Galing ako. Siyempre diba, explain na with Coco Martin, kailangan galing ako. Kung gusto mo makauwi kuya, ganito turuan kita. Pumunta ka dyan sa LGU, sa DSWD, meron silang programa na nagbibigay sila ng ganyan. Gusto mo mo yun na lang pamasahe. Pasok yan agad, balik probinsya. Ano to? Ay, strawberry taho from Baguio daw, sabi ni kuya. Ano to? Akin na to? Hello guys, gusto ko lang i-promote yung strawberry taho ni kuya from Baguio. Tikman ko muna. Walang lasa. Sabi lang, masarap. Thank you, sir. Wala lang. At ito na nga yung pinakahihintay ko, nakapagpa-picture na ako kay Diwata. Wala na, uwian na. Kung nakaabot kayo dito sa video na to, paki-comment naman mga kakulot kung saan nakaabot ang video na to. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa akin, sa lagi nanonood ng vlog ko. See you on my next vlog mga kakulot. At maraming salamat. Hanggang sa muli, bye-bye! May order sa low shout out.